Si John Amores ay laman na naman ng balita dahil sa kinasangkutan niya na shooting incident sa Laguna. Sayang dahil stable naman so far ang kanyang karera matapos ang insidente din ng panununtok sa basketball court against College of St. Benit players, yun nung college pa siya at nasa NCAA. Punta muna tayo sa kanyang high school career sa JRU noong 2016 to 2018. Nakitaan si Amores ng potensyal lalo na sa kanyang angking defensive skills. Kaya naman after JRU Juniors, naging daan niya ang kanyang potensyal para umangat sa seniors division ng JRU Heavy Bombers. However, hindi din naging maganda ang start ng kanyang rookie season noong 2019 as he averaged low numbers, 2.6 points, 1.5 rebounds in 11 minutes of action. Fortunately, umarangkada naman ang kanyang production hanggang sa 4th year niya na umabot pa ng 10.8 points na average. Pero yun na nga, gaya ng ating unang nabanggit na overshadow ang kanyang umuusbong na potensyal ng isang brawl incident. Sa nalalabing 3 minutes and 22 seconds sa 4th quarter ng isang live game sa pagitan ng Blazers at ang team ni Amores na JRU Heavy Bombers, bigla na lang itong sumugod sa Benilde bench at pinaulanan ng suntok ang maraming manlalaro, partikular si Jimboy Pastoran at Tane Davis na nagresulta sa mga physical injuries. Nasuspinde mula sa parehong NCAA at JRU at sa huli, siya ay tuluyan ng tinanggal mula sa koponan. Ang insidente ay malawak na kinundina kung saan ang JRU ay nag-issue ng public apology sa basketball community at sa mga na-involve sa insidente. Ang alitan ay humantong din sa mga legal na reklamo na inihain ng ilang manlalaro. Although nag-apologize si Amores, sinabi din noon ng mga nasuntok niya na kailangan pa din naman na dumaan sa legal na proseso para maghilang sugat ng kanyang nagawa. Bagamat nangyari na ito, Amores still was given a second chance. Ang Zamboanga Valientes ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ay nag-offer ng kontrata at muli naiangat dahan-dahan ni John Amores ang kanyang sarili sa paglalaro muli ng basketball. And then noong 2023 PBA Rookie Draft, he was drafted 51st overall ng Northport Batang Pier and he had a so-so rookie season. Ngunit ngayong taon na to, he has yet to make a significant impact sa Batang Pier and then this incident happened. Naayos na nga ni Amores ang kaso niya noon kina Pastoran at Davis. Ito namang alleged shooting incident sa Lumban, Laguna nitong nakaraang Miyerkules lamang. According to Lee Calcalda na nakaalitan ni John Amores sa isang outdoor basketball, nagkaroon raw sila ng heated argument na humantong sa paghabol at pamamaril ni Amores at nadawit pa ang kanyang 20-year-old na kapatid. Wala naman nabalitang nasaktan sa insidente at sa huli, sumuko na si Amores na nahaharap ngayon sa frustrated murder at illegal possession of firearm na pwede umabot ng pagkakakulong ng 6 to 12 years. Hindi pa alam sa ngayon ang magiging gravity nito sa kanyang parent team na Northport at syempre sa PBA. Ngunit inaasahan ng basketball fans na it might automatically terminate his contract due to his behavior at walang puwang ang ganitong pag-aasal sa basketball community. Though innocent until proven guilty, masyadong overwhelming sa ngayon ang mga ebidensya laban sa kanya. Maayos man ang criminal charges against sa kanya mukhang magiging malabo na ang paglalaro niya sa kahit anong liga dahil sa kanyang nagawa. Damage has been done, pero I'm still hoping for the best para sa kanya. Sabi nga nila, habang may buhay ay may pag-asa. Kayo mga kahupis, ano ang insight nyo sa nangyari ngayon kay John Amores? Paki-comment naman dyan sa comment section. See you sa aking susunod na mga videos. Bye muna mga kahupis!